Okay, a very pleasant afternoon to each and every one of us. So welcome po sa part 2 ng The Tribulation Saints, ang mga naiwan sa rapture. In the first part, binigay ko po sa inyo yung dalawang grupo ng mga naiwan. Ito po yung mga the religious at saka yung mga the not interested ones group. Yung mga taong walang pakialam. Okay? Yung una, mga religious, nagbe-base sa kanilang mga works para ma-please ang Diyos, pero unfortunately, walang makakapag-please sa Diyos kundi ang kanyang bugtong nana. Kaya, yung mga taong yan, the religious and the not interested ones, pasok na po sila ngayon dito sa tribulation, later on the Great Tribulation. Saan po tayo tumigil? I think tumigil po tayo doon sa ang Antichrist ay pinagbigyan niya ang bansang Israel na maitayo ang pangatlong templo. Ang pangatlong templo po, it would be very easy to build according to the technology that we have right now. Dahil ang technology po natin ngayon masyado pong mabilis at masyado nga po itong tinatawag nating high-tech para magawa at maipatupad nga po ang mga gustong ipatayo mga gusali. Lalo na po yung mga templo sa bansang Israel. Okay, so ngayon, naghahari na po ang Antikristo sa lupa. Amen? At ang mga tao ay hangang-hanga sa kanya. Siyempre, kabilang po rito at malaking faktor ng bansang Israel. So, pinagbigyan po niya ang bansang Israel na maitayo ang kanilang third temple. At sa third temple po na ito, itutuloy nila yung mga paghahandong na ginagawa ng mga Old Testament wherein pupunta roon yung operor, may dalang mga hayop, at may mga high priest na mag-e-entertain doon sa mga taong may dalang mga hayop. At sila po naman ay pagbibigyan na makapag-offer. Paano sila makakapag-offer? Sa pamamagitan ng high priest. The high priest will get the offering, anumang hayop yan, at kailangan unblemished po yan. Dahil pag may nakita diyan, mas kinapakaliit lamang po na tinatawag na sugat o galis or dumi, ito po ay magiging hindi acceptable. Hindi po ito katanggap-tanggap. Okay? So, patuloy pong ginagawa yung sa third temple na yan. So, masaya po ang mga Hudyo. Magkakaroon po ng malaking celebration during that time. Dahil napagbigyan po sila sa isang pabor na napakatagal na po nilang hinihiling na maulit. At ito po yung pagtatayo ng kanilang third temple. Okay. So, habang ang mga iba't ibang parte naman po ng mundo ay talaga naman pong nakuha na po ng Antikristo sa pamamagitan ng kanyang karismatikong pananalita at matalinong pamamalakad, isang sistematikong gobyerno ang kanyang naibuild. Pero meron po siyang katuwang sa lahat ng ito. Ito po yung tinatawag nating the false prophet. Ano po ang magiging role ng false prophet? Ang false prophet po, ang siya pong nagpo-point sa mga tao sa Antikristo. Siyempre, sa umpisa ng first 3.5 years, hindi nila ipapakilala agad kung sino yung Antikristo. Mandinin lang siya at malinin lang po niya ang mga tao sapagkat ipapakita niya ang kanyang sarili bilang napakaamong tupa. Papakita niya, hahanga ang mga tao, ay napakabait niya, napakabuti niya. Ayon. Pero hindi po nila alam, meron po siyang tinatago. Mamaya po malalaman po natin kung ano po yon. Ang buong mundo po ay magkakaroon po ng tinatawag na peace under sa pamamahala at pamumuno nitong sistematikong taong ito na tinatawag nga pong Antikristo. Magkakaroon ng mga kakaibang mga bagong plataforma na hindi pa nagawa ng mga previous na mga naging pinuno. Akalain niyo yung mga previous na naging pinuno, masyado po silang madami sila pero hindi nila magagawa yung nagawa ng taong ito. Why? Bakit hindi pa ka nagtataka? Bakit napaka-sistematiko ng taong ito? Dahil meron pong nagli-lead sa kanya. Si Satanas po mismo. Tandaan niyo, wala na po mga believers dito. During that time, okay? So talagang ang presensya ng kasamaan talagang nakalukob ng 7 taon dito sa lupa. Ayun po ang mangyayari during that time. Okay? So, magkakaroon din po ng tinatawag na
magandang pamamahala itong Antikristo sa pamamagitan po ng tinatawag na pagpapatupad ng isang alituntunin. Pero dito pasok na po yung yung adhikain niya. Yung tinatawag na one world, talagang gusto niya i-point lahat sa kanya ang tao. Talagang gusto niya siya ang mamamahala sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya pasok na po rito yung false prophet para ipatupad na po yung kanyang kahilingan. Ito na po yun. Magpatayo ng isang parang tinatawag na kanyang larawan. Okay? At ang larawang ito ay kanyang papagsasalitain during that time. Pero on the process ng pagtatayo ng larawan na yan, ang Antikristo pong ito ay mag-e-engage sa maraming mga tinatawag na mga talks, mga speeches, kung saan mag-i-speech siya, maiimbitahan kung saan until ang Antikristo pong ito, hindi naman po may kakaila. Marami pong mga tao rin ang naiinggit sa kanya during that time. Kaya biglang may babaril sa kanya habang siya po ay nagsasalita. Mababaril po ito at mamamatay sa harapan ng lahat ng tao. Why? Dahil sa makabagong technology, malamang naka-Facebook Live o YouTube Live, itong Antikristo, the moment na ito'y nabaril. Pero intended ng demonyo yan para maninlang ang mga tao. So, akala ng buong mundo, nawalan sila ng isang great leader. So, malulungkot ang buong mundo during that time. Amen? Pagkatapos, during that time, nung sila po ay nalungkot, sila po ay talaga pong tatangis at inaabangan nila sa coverage yung wake o yung tinatawag na burol nitong Antikristo. Pero tandaan po ninyo, nahati na po ang 3.5 years. Ang Antikristo po ngayon, lulukuban na ni Satanas at biglang babangon. Naniniwala po ko, after 3 days, babangon din siya sa harapan ng mga tao. Sa harapan ng mga tao po, siya po ay babangon at magigitla ang mundo. Kaya ang mga tao ngayon, hindi lang po paghanga ang nararamdaman sa kanya. Mas naging attached na po yung kanilang paniniwala sa kanya. Yun po ang aking paniniwala po dito. Kaya ang mangyayari po niyan, yung Antikristo pong ito ay magre-require na po ng pagsamba sa bawat tao. Sa pangunguna siyempre no false prophet, sambahin niyo ang kanyang pinagawang rebulto and all that. Hindi ko po alam kung paano po yon. Pero meron po mga tao na hindi po papayag sa ganon. Ayaw nila. Maraming magmamatigas at ayaw po nila. At ito po yung mga tatawagin na nating magiging mga tribulation saints. To make the long story short, ang Antikristo po ay magre-require ng isang tatak. 666. Kailangan matatakan ng bawat tao. Kasi pag hindi sila matatatakan, sila po ay hindi po makakabili at makakapasok sa mga malls. Amen. Ang mga Hudyo po na dating bilib sa kanya ay ayaw na ngayon sa kanya. Dahil ang Antikristo pong ito ay may ginawa. Pagkabuhay po niya magmuli, siya po ay umakyat doon sa templo at siya po ay nagpakilalang Diyos. Ako ang Diyos. At may mga ilang Hudyo na hindi sumang-ayon doon. At kabilang yung mga Hudyo na yan na hindi sumang-ayon na nagtago ngayon sa Petra dahil pinapatugis na sila ng Antikristo. Yan po ang mangyayari sa kaganapan sa susunod na 3.5 years. Kasama po ang mga nuclear war. Okay? Kasama po ang mga malalakas na lindol. Puot ng Diyos at puot ng Antikristo, nandyan na po. Ayun po mangyayari po dyan, no? Talagang nakakamangha po at nakakatakot, nakakagitla. At magpapasalamat tayo mga mananampalataya. Dahil hindi po natin nasaksihan ang mga bagay na yon. Pero pagkatapos po nun, okay, i-require niyang pugutan yung mga hindi nagpatatak. Magagalit siya sapagkat meron palang sumusuway sa kanya at ipapahanap niya, ipapatugis niya ito. Ano po? At may mga mahuhuli siyang mga tao, may mga masasacrifice ang buhay. Kaya nga po sila mga tribulation saints. At pagkatapos po niyan, sila po ay mapupugutan ng mga ulo. Ito po ang gusto ko sabihin sa inyo. During the tribulation age, ang paraan ng kaligtasan ay manampalataya kay Jesus, pero
yung iyong dugo. Yun na mismo ang, ito na po ang mismong mabububo. Dahil tapos na po yung dispensation ng church age o ng grace. Doon may grace po. Pero ang grace po dito sa Great Tribulation ay ang mismong pagpapapugot ng ulo. Kaya ganun po kalupit ngayon doon sa Tribulation. Pero pag napugutan naman ng ulo, diretso po sa langit sila. Okay. Sa kasamaan ng Antikristo, to make the long story short, biglang darating ang totoong King of Kings and Lord of Lords. Kasama po yung mga dinagit niya sa rapture. Sino po yun? Tayo pong mga believers. Palakpakan naman natin si Lord Jesus. At siguro habang siya po ay nagsasagawa ng mga pagpapapugot and all that, siya po ay pupugnawin ang hininga ng Panginoong Jesus. Ganon. Pagkatapos po, ang mangyayari po, yung Antikristo po ay, at saka yung false prophet, sila po ay ilalagay na sa Gehenna, itatapon sila sa Gehenna ng buhay. Yun ang mangyayari. So, yes, yun po ang katapusan ng Antikristo. At bubuhayin po muli itong mga taong napapugutan dahil sila po yung mga magiging makakasama natin. Tayo po glorified body po tayo. Sila din po glorified body na syempre. Sila po ay bubuhayin di ba? Yun po ang usapan dito, binuhay po sila. At ang mangyayari po niyan, sila po ay papasok na rin dito po sa tinatawag na millennial reign of Christ. Pinaka-aabangan po yan. 1,000 years ng kapayapaan sa buong mundo, wala na yung Antikristo, wala na yung false prophet, wala na ang kanyang gobyerno. Gobyerno ni Jesucristo ang mananatili, ang maghahari during the tribulation age. So ayan po ang kasaysayan ng mga tribulation saints. Naiwan man sila, pero sila po ay naborn again at nakakilala kay Jesus during the Great Tribulation. Kaya sabi ko po sa inyo, kung wise po kayo, ngayon pa lang po, church age pa lang po, tanggapin nyo na si Jesucristo bilang Lord and Savior ng inyong mga buhay. Dahil na kay Jesus lamang po ang kaligtasan. Wala po sa relihiyon, wala sa mabubuting gawa, wala kahit kaninong tao ang kaligtasan. Na kay Jesus ang kaligtasan. Only Jesus saves. Jesus alone saves. Hindi sa good works. Walang pwedeng ipagmalaki ang sino man. Amen? Amen! Si Jesus lang po talaga. Kaya, pagdating po ng panahon na yon, na makakasama na po natin yung mga tribulation saints na yan, yun po ang pinaka-grandest of all grandest, na paghahari ng Panginoon dito sa 1,000-year reign po niya. Okay? So, ayan po ang kasaysayan ng mga tribulation saints na sana huwag kayong mapabilang sa tribulation saints. Ngayon pa lang po sa church age, pwede na po kayong maging saints by accepting Jesus as your very own personal Lord and Savior. Amen po ba? Bye-bye.